Dahil sa kombinasyon ng tatlong bitamina at suplemento, magkakaroon tayo ng magagandang stags mga boss. Magandang buhay mga boss! Ang isi-share ko sa inyo ngayon sa vlog na ito ay tungkol sa kung paano ang aming ginagawa para sa mental at physical development ng aming mga cockerels mula edad 3 months old hanggang sa mailipat sila sa kanilang cording area. Katulad nung lagi kong sinasabi mga boss, ang aking mga tips at pamamaraan ay para lamang sa mga nag-uumpisang katulad ko, lalong-lalo na yung ating mga kasabong na nasa backyard level lamang. Tara mga boss, samahan nyo ako at baka sakaling mayroong maidagdag sa inyong mga diskarte na isa or dalawang idea o pamamaraan na inyong pakikinabangan. Unahin natin mga boss kung ano ang feeds na pinakamaganda na ipakain sa ating mga cockerels na may edad na 3 months. Ang inirekomenda ko sa inyo mga boss kung ano ang available na feeds sa inyong lugar. What I mean sa available mga boss ay yung hindi nauubusan ng supply at madaling hanapin mismo sa inyong lugar. Yun na po mga boss ang inyong gagamitin dahil lahat po yan na feeds company ay nagsaliksik kung ano ang nababagay na patuka para sa kanilang mabilis na paglaki. Marami pong brand na inyong mapagpipilian. Pwede pong GMP, pwede pong Supremo, pwede pong Thunderbird, at may mga iba pang brand na pwede nyong mapagpilian. Ang importante ay laging available dapat ang brand na yan na inyong gagamitin sa inyong lugar para hindi po pabago-bago ang brand ng feeds na inyong ipapatuka sa inyong mga cockerels. Dahil sa stage na yan, kailangan ay consistent yung kanilang pagkain para tuloy-tuloy ang kanilang paglaki at pagdevelop ng kanilang mga muscle at mga buto. Speaking of buto mga boss, ako po ay nagdadagdag ng sesical powder bilang calcium supplements ng aking mga lumalaking mga stag para sigurado ako na fully develop yung kanilang mga buto at lumaki silang malakas. Nagdadagdag din ako mga boss ng multivitamins na B22 powder. Yang dalawang yan mga boss ay bukod sa mura na ay siguradong epektibo pa. Yan po ay pwede nyong ihalo mismo sa kanilang patuka according sa kanilang recommended dosage. At sa ating pagpapakain naman mga boss, pwede nating pakainin ang ating mga cockerels ng dry feeding or wet feeding. Choice nyo na po yan mga boss kung ano ang mas epektibo para sa inyo. Naglalagay din ako mga boss ng dagdag suplemento at bitamina sa pamamagitan ng paghahalo ng Vitamin Pro sa kanilang painuman. Sa kombinasyon ng tatlong suplementong yan mga boss, sigurado ako na tuloy-tuloy na ang paglaki ng mga buto at muscle ng inyong mga cockerels at mayroon din silang depensa sa sakit. Dahil nga, kumpleto sila ng suplemento at bitamina na kailangan para mabilis na ma-develop ang kanilang mga buto at pangangatawan
ganon din ang pagtubo ng kanilang magaganda at makikintab na balahibo. Para nakakasigurado tayo mga boss na pinapakinabangan ng husto ng ating mga cockerels at pullets yung mga bitamina at suplemento na ating ibinibigay sa kanila, siguraduhin natin na buwan-buwan tayo magpupurga. At ang ginagamit kong pamurga, mga boss, sa stage na yan ay yung Bastonero Liquid Dewormer, mga boss. Yan, nakakasigurado na tayo na malinis ang bituka ng ating mga manok at walang bulate na umaagaw sa bitamina at sustansya ng pagkain na ating ibinibigay sa kanila. At inirekomenda ko rin mga boss ang pagpapaligo sa ating mga cockerels, lalong-lalo na kung napakainit ang panahon sa inyong lugar. Sa edad na 4 months old, pwedeng-pwede na nating paliguan ang ating mga cockerels. Bukod sa mapepreskuhan ang kanilang pangangatawan, makakaiwas pa tayo sa heat stroke at masisigurado pa natin na malinis ang kanilang katawan, walang hanip or red mites na gumagambala sa kanila sa kanilang pagtulog. Nang sa ganon, lalaki silang malusog at masigla. At kasama rin mga boss na nakakatulong sa kanilang tuloy-tuloy na physical development ay yung aking pagbibigay ng bakuna. Pero take note mga boss, sa aming lugar, ang nakikita ko lang na problema na umaatake sa aming mga manukan mula nung nag-umpisa kaming magpalahi ng manok panabong ay yung peste o yung tinatawag na NCD. Kaya yun lamang mga boss ang ibinibigay kong bakuna at booster shot ng aking mga manok. Ang akin pong ginagamit ay yung B1 Lasota. Hindi na po ako gumagamit mga boss ng B1. Diretso B1 Lasota na kaagad mga boss. At yun na rin ang bakunang ginagamit ko bilang booster shots after 3 to 4 months. Take note mga boss ito ay sarili kong pamamaraan na applicable dito sa aming manukan. Dahil nga, sinasabi ko na naman na yung aming manukan ay malayo sa kabihasnan at isolated na lugar. Kaya't kukunti pa lamang ang mga challenges or mga viruses na nakakaapekto sa aming manukan. Kaya, anti-peste lamang ang aming ginagamit. Pero, kung ang inyong lugar, mga boss, ay marami kayong nai-eksperyensya na challenges, lalong-lalo na kung malapit kayo sa mga poultry farm ng mga puting manok, nire-recommenda ko, mga boss, na 100% kumpletuhin nyo ang mga bakuna na inire-recommenda ng ating mga veterinaryo para iwas disgrasya ang inyong manukan. Nang sa ganon ay tuloy-tuloy ang physical development ng ating mga cockerels mula 3 months na pagkababa natin sa ating ranging area hanggang sa tuluyan na natin silang mailipat sa kanilang cording area. Pero bago natin talakayin ang ating sistema sa kanilang cording area, ay atin namang pag-uusapan mga boss sa susunod kung paano natin
dinidevelop in natural way yung pagkamacho or pagkamayabang ng ating mga stags at kung paano natin natuturuan na maging hit and run yung abilidad ng ating mga stags mula sa pagnakaw ng kanilang mga pagkain mula sa mga mas malaking mga stag sa range hanggang sa pagsasalisi sa mga inahin at dumalaga na hawak ng pinakasiga sa kanilang ranging area hanggang sa pagpapaamo sa kanila in natural way at pagsasanay ng kanilang tie cord hanggang sa sila ay atin nang mailagay sa cording area. Yan po mga boss ang mga topic na ating tatalakayin sa ating susunod na episode. Ako po ay humihingi ng pangunawa at dispensa sa inyong lahat dahil minsan ay napapahaba yung panahon ng aking susunod na pag-upload. Sa kadahilanang tayo po minsan mga boss ay napapabisi dun sa ating principal na pinagkakakitaang trabaho. Sana po naunawaan ninyo yung aking sitwasyon. Maraming salamat sa inyong pangunawa. Hanggang sa muli. Bye for now!